So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay, Motos Battle League ulit, and isa sa mga gusto ko mapanood, at the same time na-request na rin to ni Tom Galvez. Shoutout sa'yo Tom. And ayun, katatapos lang natin reviewin yung Dots versus Vicente. Tangina, sobrang solid ni Vicente doon, no? So uploaded na yun kagabi, pwede nyo panoorin kung trip nyo. Sobrang hype ng battle na yun, sobrang lakas ni Vicente doon. So shoutout kay Vicente doon sa laban na yun. And ngayon, Atoms versus Casper, battle na naman sa Sukdulan 2. At syempre request to ni Tom Galvez. Shoutout sa'yo ulit Tom Galvez. So wag natin patagalin to, medyo mahaba yung video, 36 minutes. So excited ako sa magiging outcome ng battle. So yun, Atoms versus Casper, panoorin na natin to. Let's go. Nanalo si Casper, pinili niya mauna si Atom. Yeah! Unang banat para kay Atom, Sukdulan 2. Pakinggan natin laban to. Dahil ba sa sobrang hilig ko sa pusa, kaya tinapat niyo ako sa matinik? Matinik, tignan mo nga yung sarili mo. Paanong makakahabol ka sa to? May baka hanggang dun ka pa lang sa Jericho, pabebe to. Pusi, bawal dito pag dinadaga o tagilid yung craft. Tandaan kahit gaano kagaling nitong cast, titigil pa rin oras na marinig yung cut motos game. Yeah! Siya si John Asper Hinakay. May acronym na JA, means God. Yung evidence katangahan. Wala na akong bilib dyan ngayong natapat ka sa may ATS sa pangalan. Tangina, nagagalit kapag di nila nare-reakan yung bars mo. Bakit? Malakas ka? Malakas ba? Huwag mo kaming ginaganyan, brother. Kitang-kita naman sa pangalan pa lang yung Hinakay Jan Asper. Kaya huwag kang piling mataas. Bato ka na babagsak na way shooting star, and that's my wish tonight. At kita mo sa impact comet, tutumba now you see me to your right. Tung sipi, may ghost touch. O wag mo nang ide-deny. Tung multo, may kakambal pang multo na it makes sense kung ba't repin mo yung Gemini. So, Jack! Saynawa ka pa magsulat ng angle at mahinang butler pa. Di ka lang Gemini Casper kasi pinatunayan mo rin sa amin na cancer ka. Nga pala, Sight, ba't pala sa mga upload minsan yung kanyang Casper walang H? Ako lang ba nakapansin nito? Minsan meron, minsan wala. Parang ambag na partner niya na H. Tama ba, Espero? Tama ba, Espero? Di ba? Nagpunta ng meteorite, napunta ng Gemini between Espero. Kahit gaano pa kataas ang yung narating para sa akin ng yung written B, Giner. Kasi mapausapang lalim mo kalawakan. You see this big, deeper. Tapos may, Anunnaki. Lines niya kay Kilan, di ba? Anunnaki, bano, napaka-basic shot. Kung alien ka nako, palabas na to ng Men in Black. Demigod kontra sa Leching Wak. O di ba sobrang classic nila Roy? Call it Space Impact. Tapos champion niya na to. Winord play niya kay Vicente yung multo sa molto. Ngayon yung lines niya madadali. Pues makikitang multong maglalaho. Uniwide sa Paranaque. Yun, ayun. Inaantay ko yung ganong mga linya, no? So, ito yung unang linya ni Atoms na nagustuhan ko. Multong maglalaho, uniwide sa Paranaque. Okay, nagets ko yun. Solid, solid. Kasi may uniwide din dito sa banda sa Novaliches na nawala rin. So I think magkaugnay naman yun, no? So, naintindihan ko rin yun. Sa Bicol, pati ang madadali. Pues makikitang multong maglalaho. Uniwide sa Paranaque. Galing nun. Babalik tayo sa Bicol. Para sa info na ginutom sila. Tanginang yan. Per, wala kang iya. Solo ko kayong nilibre ng Paris kahit paubos na yung dala ko na kapital. Paanong di kayo magugutom? Karamihan sa inyo doon umasa sa sigar. O baka sabihin, di siya nagyoyosi. Per, di na reason yan. Kung di ka tinamaan ng unang hit, tandaan mas deadly tong second hand. Kaso lang gamit na yun. Second hand nga, di ba? Tapos umuusok, pues may mangyayaring repossession. Kaso paano sasakyan at bebenta kung not running in good condition? Kaya tama ng smoke at cigar shits, wanna take shots? Kaso nga lang iba tong dala kong
Long neck na MP talagang proven na deadly pagkakasay. Bubulag ta kachong. Kadarat-rat everybody seashells dropping na parang nagmukbang ng tahong. Kahit allergic sa sea. Gayos. Yan lamon. Pagka masiba ako'y tindihin. 5 seconds. Wala na akong paki sa reaction kasi para sa akin madali lang tong si tirisin. Kaya ngayon yung subukan tulugang tong masama ang gising. Ito na yung pagbabawing may masasawing walang katapat na gigil. Tatatak ang giting kung sinong malakas ang written. Obra maestra na ako habang pinagsisigawan mo sarili mo bilang alagad ng sining. O diba? Sa sobrang init ng binuga naging resulta kayang tunawin ng glacier. Pinakita ko lang dito sa bobong mahanging nag-rhyme ng asan sa ozone kung paano gumamit ng layer. Tangina mo. Okay, unahin natin yon. Unahin natin yung naging ender ni Tom, ni Atoms. Props. Pinakita ko lang sa nag-rhyme ng ozone sa asan sa ozone. Paano gumamit ng layer. Solid na ender yon para sa akin. Pangalawa, yung second half ni Atoms, para sa akin andun yung andun yung mga mabibigat, andun yung mga malalakas, andun yung mga solid na mga punches na mga haymakers. So no questions about sa second half ng round 1 ni Atoms. Para sa akin naging lang dito, naging questionable lang is yung first half ng round 1 ni Atoms kasi para sa akin hindi siya nakapag-start ng solid na energy. Naging paangat yung performance para sa akin lang naman. Then yung mga references niya, yung mga punches niya is hindi rin ganoon ka impactful for me. Then yung mga haymakers para sa akin hindi rin ganoon ka effective para sa akin. So yung first half ni Atoms parang naging common, naging flat for me, pero pagpasok ng second half ni Atoms, nag-start 'yon doon sa Uniwide no? Para sa akin nag-start doon sa mall tong naglaho para Uniwide sa Paranaque. Doon nag-start. After noon nagsunod-sunod yung mga haymakers, nagsunod-sunod yung mga effective punches. So doon nag-start, then yung ender niya na-close niya rin ng maayos yung round 1 niya. So para sa akin, all goods, overall all goods. Hindi naman nagkaroon ng stutters, hindi naman nagkaroon ng slip ups or stumbles. So solid na round 1. Pero for me, it's beatable. Beatable to. Tapatan lang to ni Casper ng ilang mga solid na haymakers. Mabubura na to Pero syempre, respect kay Atoms. Di pa naman nag-spit si Casper. Pero yun, tignan natin. I think kailangan ni Casper dito ng mga 3 to 4 na haymakers, no? 3 to 4 haymakers or at least 5, no, para mabura yung round 1 ni Atoms. Pero tignan natin, okay? May nagustuhan akong punch, may mga nagustuhan akong statement ni Atoms dun yung nagagalit kapag hindi nagre-react yung mga tao. So tapos biglang may sumingit sa crowd na real talk, no? So tignan natin kung ano mangyayari sa round 2 ni Casper. Let's go. Ano ba yung walang age ko? Ano kang klaseng rapper? Mas papatulan ko tong matanda kasi age doesn't matter. Age doesn't. Okay. As no. Ang tawag doon, letter na number ba? Game. Alright. Siya si Tom. Yung lagi nagsasabi sa intro, galing pa akong Bicol. Pues masisibak ko yan. Para kang Genesis, bukang bibig, pinagmulan. Pues ngayon revelasyon sa pagiging spiya mo, kala mo ba, di ko alam. Snitch na taga Bicol, kaya nga spy, si Tom Malamang. Mga usapan sa motos. Spy, si Tom Malamang. Okay, ayos yun. Ayos na wordplay yun. Pues ngayon revelasyon sa pagiging spiya mo, kala mo ba, di ko alam. Snitch na taga Bicol, kaya nga spy, si Tom Malamang. Mga usapan sa motos. Sinesend sa JC ng Hagda para gumaan loob sa kanya ni Ama, Light. Sa katunayan mga kap, handa niyang ibigay lahat sa Ama. Parang huwaran na anak. O nadamay na rin kanyang tahanang puro mahina. Kala mo papalagtong mga wak. O gusto mong babain ko pa yung Hagda nang makitang nasa baba ko lang lahat. Tawin Okay. nyo. Mga gugyot.
Mga dugyot, lalo ka na, alam kung di ka lulusot. Sa taba mo ba namang yan, kaya nga nadidepress na to. Kasi kahit mga katutubo, di nagkaka-interest sa'yo, pangit! Katutubo, Mukha okay? mo palugi! Halatang walang mag-aaksaya. Unang kita ko sa'yo, pre, para kang napabayaang alkansya. Kasi tingnan nyo, ang pangit ng kanyang hubog. Kaya nga napabayaang alkansya, kasi wala na sa hulog. Paano ba naman, sabi niya kay Vicente, ba't ikaw yung nag-stansak nung ginawa niya yun? Stansak nung sa taga-Tondo pa nag-angas, buti di ka sinaksak nun. Stansak nung simpleng elemento ng tulay, di matawid, tas tingin mo rapper ka, anong bata yan? Pero sige, for the sake of battle, papakita ko pa rin makata yan. Panitanggal ng letra sa pangalan ng kalabang, kairita ka man. Tinanggal yung A sa Apollo, Ho sa Nego G, may mas matindi pa dyan. Pag tinanggalan daw ng I si Vicente, magiging 20 na lang. Magiging 20! Nagbawas ng ice. Anong operation ba gamit mo, ha? Kakaiba, pambihira. Pag tinanggalan mo yun ng ice, wala nang makikita. Tanginan to. Nananahimik rap name namin, walang kamuwang-muwang. Tapos babawasan mo, ikaw nga itong kulang-kulang. Okay. Kaya itong hinain na lechon, malamang hotus ta. Ang makabawi ro sa motus, ngayon focus niya. Kaso cancel na mission mong makabawi, tol. Obvious ba? Kasi talagang mission impossible ngayong si Tom Cruise na. Okay. Oh, putang ina mo. Ikaw lang, hindi sila. Si Tom Cruise na. O isipin nyo, sa gaganap na artista, tas yung eksena sa gitna ng dagat, tas wala pang bangka. Malamang lubog. Kasi ito yung tipo ng bida na di kaya masalba. Bigyan life jacket dyan! Sipain mo si Nego? Grabe ka, takot. Lakas pa umamba nito, kala mo talaga abot. Sipain? Sigurado ka ba sa atake mo napili, sir? Niyayabang binti niyan 20 cm. Okay, para sa akin yung style na ginagamit ni Casper ngayon, ito yung style na ginagamit ni K-Ram. Nakipagtawaran sa Nego, sumisipa pa. Pero ako na bahala maglakad pare, magbabayad to ng grabe, tsak mas may impact na. Pagkat di lang to basta bawi, may kickback pa. Ate, putang ino, pangit! Time? Okay. Time. Mahirap i-judge yung round 1, no? Okay. Itatabla ko yung round 1. Himayin natin to. Yung Casper kasi sa round 1, same sila ng atake, no? Naging mahina rin yung umpisa ni Casper, pero nag-focus kasi si Casper sa sa mga jokes, no? Kita nyo naman, no? Buhay yung crowd sa kanya dahil sa mga jokes niya. Then may isang linya si Atoms dito na kanina nga sinabi ko, yung about sa nagagalit ka pag di nagre-react yung crowd, which is nangyari yon kanina, 'di ba? Basta nag-react si Casper na about dun sa hindi nga nagre-react yung crowd din. So para sa akin, naging predicted ni Atoms yung ganon. Then yung round nga ni Casper is more on jokes, no? And for me, okay naman yon, buhay yung crowd sa kanya. Yung style ni K-Ram ginamit niya, yung about dun sa yung paano i-deliver ni K-Ram yung mga bars niya, yung mga rhythms niya, okay yun. Then ayun. So para sa akin naging plain yung both round 1 nilang dalawa. So I can't even tell who's winning on that round. So it's a tie for me. 8 points para sa akin yung dalawang MC na to. So tabla muna. Hindi pa ako makapagsalita. Ayokong ibigay kay Atoms, ayoko ibigay kay Casper kasi hindi ko alam kung saan lumamang yung dalawang MC, no? So kasi parehas silang naging neutral yung energy, no? 'Di ba? So yung mga punches hindi rin ganoon ka effective, hindi rin ganoon ka lakas, no? So yun lang. Tabla muna sa round 1. Time, pangalawang banat, Atoms. Siya si Caspi! Kambal ni Aski. Abay, ang swerte ko sa motos.
All this time, dito lang pala ako makaka-face to face ng Brachiosaurus. Mga dinosaur ang puta. Pwes magiging kulay lila pag inabot hanggang sa dugo ka maghilamos. So siya yung makikita niyong dino. So gets nyo na yung Barney Atoms. Ayun, ang lakas nun. Solid yun. Dugo ka maghilamos. Lila. Yun pala yung supporting na yung lila, no? Lila, Violet, Dino, Barney. Okay, ayos yan. So siya yung makikita niyong dino. So gets nyo na yung Barney Atoms. Ito yung binigay mo ngayong July na mabubugbog. Pangpa-condition lang. Magiging lantang gulay ka sa suntok. Ngayong nutrition man. Ang ina-use Yun to lang. malnourished motherfucker. Kasi pag inuutusan to ni M-Site, si Casper always attentive. Gago mukha kang lollipop na nakasakay sa motor pag naka-full face na helmet. Tangina kasing leeg yan. Ekis na ekis kahit na i-double check. One time nakita kita, pauwi ka na. Di man lang nag-1/4 sa'yo yung turtleneck. Pawikan na, turtle na. Okay, bars. May lines pa siya kay Good Kid na, wak-wak, ducks ako. Ducks ka? Paalala ko lang pera, di para dyan yung Titan Gel. Kaya anong ghost, baka goose sa haba ng leeg mo na isuwan, sir. Goose, nice one. Galing. Ito na, malakas yung Atom sa round 2. Ang dami niyang reference dito. Featherweight ang puta. Featherweight. Tapos, manghihingi ng 5 segundong simpatya, lakas ba magreklamo? Nakuha mo ba yung ducks, goose, swan, feather? Wait, tama na nga! Baka magalit pa to! Okay. Yung manok nyo? Paano ako mabubusog sa'yo? Tandaan, magaan ka lang. Butot balat lang yung liig. Walang kalaman-laman habang ako bigay todo aking spit, nakahulo aking trip. Mananalo ka lang kung pangalan ng liga? Motos Battle Leeg! Teka lang! May kanta sila sa Tacoma, title Noah. Grabe na si Cap! Dami nag-react! Nakapasok ng Noah tapos si Aski yung partner niyang giraffe. Mga hayop! Mga hayop kayo! Ayop kayo. Pero meaning nung Noah, no one asked no one asked him or her kung saan may tinatapik silang dilema. Kaso nga lang naisip ko bakit sa'yo inatang drug addiction. Papaalala ko lang pero wala kang bisyo. Porkit ba mapayat ka, okay lang sana malnutrition. Tangina na-stress ako sa song niya. Parang bumalik aking insomnia. Nung aking pagkadinig, tenga sumakit na nanda-depress ako ng sobra. Kala mo talaga, tinitake met at nakakoka. Pipipiling bless pa siya sa droga. Sa'yo inatang ateksyon para pagtakpan yun na may pink at ets pa sa Tacoma. Tangina kasi yan, kala mo talaga stoner siya sa verse, piring astig na si Totoy. Pinagmamalaki yung isang stick ng nahit-hit niya na lomboy. Tangina, di sa'yo pwede bagay maging stig. Kasi nga friendly ghost. Kala mo talaga legit sa ganto. Humit-hit ng bato. Gago mukha ka lang adi kasi may TV ka. Terdi ba kalso? Toms, may kanta pa yan. Search mo. Offbeat lap trick, bro. Gago. Info na lumalapit sa akin kapalit lang Yosit Mountain Dew. Hindi ko nasasabihin kung sino ha. Pero nirecord niya sa tahanan label. Wak! Ang wak, pre! Yung title ng kanta RPA pero yung content RIP! Tangina naman kasi sino makikinig sa gantong lyrics? Handa na ba kayo?
Rapper po ako. Di ako gangster. Rapper po ako. Di ako gangster. Rapper po ako. Di na nagdalawang opinion, agad kong nalibag yung cellphone. Ganon yung tipo ng kanta na magkiklik kapag ni next song. Ang ina kasi yan, puro lang kababawan. Bulok pagka... Ang galing galing ni Atoms dito kasi angles niya yung leeg nga ni Casper, pero na ano niya yun, na convert niya yun sa maraming way, sa maraming branches, at hindi naging kaumay-umay yung angulo ni Atoms dun sa leeg kasi ang daming references na ginamit. So ang galing ni Atoms dito. Malakas tong round 2. Ang ina kasi yan, puro lang kababawan. Bulok pagkakasalang sa tamang next song. Kasi sunod kang tatamaan. Ikaw yung anay sa tahanan records, putik ka. Kaya sila rumupok at lumubog sa underground. Pinapasok nyo na ba naman tong multo sa tahanan ayun, naging haunted house? Ikaw na pinapandayo ng malayo. Kaso di dapat hangaan. Habang tong sa kabilang ebayuhenyo kay rami ng winhasak na tahanan. Kay rami ng di na para bumirit. Kasi at least pinapakita ko sa musika yung hapdi at sakit, mga hinanakit. Kasi paano ko to papakitaan ng high note kung yung mababang kilang nga di niya na-hit? O diba? Mababang key di niya na-hit. So, angulo ni Atoms dito yung laban niya kay yung Casper vs. Killan na which is natalo si Casper kay Killan doon. So, ayun yung sinasabi niya dito. Nag-jokes ako, hinanakit. Kasi paano ko to papakitaan ng high note kung yung mababang kilang nga di niya na-hit? O diba? Nag-jokes ako, trinay ko, mga kaibigan. At napuruan yung liig mong walang kadala-dala. Kung di ka na makahinga sa ganyang angle, umalis ka na sa battle kung sakal na sakal ka na. Talagang napuruan yung liig sa ginawa kong preparation. Sinasarado ko yung round 2 na pinatahimik si Per gamit mga naked weapon. Time, palong banat. O galing, solid, no? Ibang-iba yung atake ni Atoms sa round 2 compare sa round 1. Umpisa pa lang ng round 2 ni Atoms yung Dino bar ni Casper, gets niya. Ayos 'yun. Then nakala ko hindi ma-maintain ni Atoms yung ganong energy, yung mga ganong mga punchline, kasi nagkamali ako. Nagkaroon ng sunod-sunod na punches, nagkaroon ng sunod-sunod na haymakers, buhay yung crowd sa kanya, pumasok siya sa jokes, yung transition, no? Solid, yung pagiging agresibo niya, solid, yung mga double meaning niya, solid, yung partner mo si ASCII, hayop kayo, ang galing nun. Solid na performance para kay Atoms. Ang daming haymakers niya na ginawa dito. So ibang-iba yung performance ni Atoms sa round 2 compare sa round 1. So ayun, mabigat yung round 2 ni Atoms. Tignan natin kung makakabawi si Casper. Sabi niya sa akin, 32 bars lang daw. Tanga. Puro si ASCII tinira. Gago, maawa ka. Ilalabas niya yung bidyong nagmamariwana ka. Real talk. Tanginang galing pala nito, Said eh. Ba't mo yung undercard? Malungit ka mag-sorry, boss. Huwag ka mag-alala, main event ka na. Sa susunod na Nobilus! Sino nakapansin sa delivery niya kanina? Doon naman tayo magpo-focus, sir. Di mo alam kung nagbabars o nagko-computer. Habang kami nag-iisip ng solid line na mahihimay, ito parang mag-open time sa PC9. Parang magbubukas ng garapon. Bubuo ng Rubik's Cube. Kukuha ng Infinity Stone. Hindot ka, babay. Pangit ka, tanga. Hindot ka, babay. Uy, hindot ka nga, bay. Yung mga gamit nyo sa likod palagay. Mag-ingat lalo't may malikot ang kamay. Bicol days. Nawalan ng cellphone si Owen. Ano? Opo, tangina mo! Masyadong desperado. Atoms, lala na. Dahil sa'yo nawalan nyo ng Oppo, parang bastos na bata o ano. Kaya ko yung patunayan ulit. Alam kong di mo... Oppo na brand ng cellphone, tsaka Oppo na parang paggalang, no? Po at Oppo, okay. Parang bastos na bata o ano.
Kaya ko yung patunayan ulit. Alam kong di mo pa yan napoformat, may picture pa dyan ng puset. Si Owen mangiyak-ngiyak. Kung sino-sino na nasisisi. Paanong di uwing talunan si El kung kinuwaan mo ng CP? Kinakabahan na ang puta. Yossi, break ka muna. Speaking of Yossi, winordplay niya yung Yossi sa UC. Ayos ka lang, bay? Talagang in-expand pa. Di lang yung double meaning. Triple pride na! UC, di nakita mo, katangahan mo, sige ipilit mo pa. UC, pang beginner yun ha. Yung mga ganong klase ng barat at pinipilter mo na. Bibigyan niya rin ng classic na usok si Apollo parang ages. Wala namang kwenta. Walang nag-react, lahat dumaan lang sa tenga. Ngayon paano naging usok kundi naman bumenta? Awit no? Proud na proud ka sa linya mo tas walang nag-react. Halatang nanghihinayang si tanga. Classic nga na parang ages. Sayang na sayang talaga! Kanta ka, di ba? Kanta rin ako. Yang halik mo, mali! Yang hilik mo! Yang hilik mo, di ko matiis, bro! Di kami quarters, di kami pinatulog nito. Ako, si Makoy, si Tracy, si Owen, si Maddie, si Terdy. Di ba? Lahat kayo saksi. Alam ko sanay na sa ganun si Terdy, pero paano kami? Putang ina, ang lakas ng hilik. Talagang gising. Kakaiba. Meron siyang alarm clock na nakadepende sa paghinga. Tangina, di ba? Alam ko lahat sa ngayon dyan ako. Parang every 1 second may dumadaong na barko. Yan! Kayo nila Apollo, Kulas. Kayo na po, may suggestion ako mga sir. Sali kayo PBA, sakto kayo sa Global Port, mga batang Pierre. O kaya buo kayo grupo. Atoms, Kulas, Apollo. AKA, malalakas umilik in motus. At total, maasim kayong tatlo, pwedeng snorcubes. Pwes para di na makabala sa pagtulog, papatayin, pero dito bangungot, sasaksakin, tatadtarin, para di ka lamigin sa huling hugot, pagtapos takpan ng unang tatakpan ng puting kumot, pangit ka pa rin kahit tabaan mo rounds mo. Tangin na mo, mananalo ka sa akin, nakadepende, mas malakas ka pa sa rounds mo kay Vicente. Time. Okay. Ender ni Casper, para sa akin hindi niya na-close na maayos yon. Para sa akin hindi ganon kalakas yung naging outcome ng Ender ni Casper. Jokes, ganon din, pumasok rin sa jokes si Casper. Kung yung round 1 ni Casper is more on jokes, no, tinuloy niya dito sa round 2. Pinagkaiba lang is si Atoms, nagkaroon siya ng mga mabibigat na bara. Nagkakaroon siya ng mga double meaning, nagkaroon siya ng mga wordplay sa mga jokes niya, no, sa round 2. Kay Casper, mga inside jokes about yung sa hilik, no, which is okay naman din sa akin, even inside jokes yon, para sa akin okay pa rin naman. Nagets ko naman, no. Then ano pa, mga underrated jokes. So far siguro ibibigay ko yung, sabi ko nga sa inyo, yung round 2 ni Atoms kakaiba. Na-maintain niya yung start niya na solid na energy, na power. So, para sa akin, yung round 2 ni Atoms is solid yon. Bibigyan ko ng 10 puntos yon. Kay Casper, dapat inanayin ko yung round 2 ni Casper. Kaso nga lang, kung napansin nyo, may mga may mga stutter siya, no? Hindi niya na-perform ng maayos, hindi niya na-deliver na maayos yung round niya, no? So, it's a 10-8 para sa akin. Okay naman yung pinakita ni Casper. Andun yung mga jokes, no? Pero naghahanap ako kasi alam ko hindi ganito sumulat si Casper. Alam ko may malakas pa na Casper. Alam kong yung mga solido na punches or haymakers si Casper, pero di ko pa naririnig dito sa battle niya kay Atom. So, para sa akin yung palitan nila sa round 2, bibigay ko yun kay Atoms sa ganong score. It's a 10-8 para sa akin. Solido yung Atoms na narinig ko sa round 2. Sobrang powerful, sobrang lakas, sobrang bigat na mga yung mga wordplays niya doon. So it's Atoms 10-8. So 18-16, round 1 tabla, round 2 Atoms yon. So yun. Round 3. Tung tagapaliparan nag-reference ng hilik.
Tindi nun, per. Yung landing, umikot lang sa hilik. Ano yun? Helicopter. Nose ko na yan. Yung ganyang linya. Nose ko na yan. Game, round 3. Game! Paano mapapatay ang Casper kung ang multo'y immortal? It does not make sense. Di namin gets. Pues may immortal na maaawit kanta ng Evanescence. O kanta na naman. Siyempre mas magaling pa sa doktor magpagaling sa akin ng musika. Totoong doble pa. Kaya ano pang silbi nitong ghost ngayong phantom na yung nag-opera? Anong silbi nitong ghost ngayon? Diyan pala to. Paano ba naman always flex? Paano di namin malalaman eh? Halos araw-araw mo suot mo yung customize mo na bootleg shirt. Nakalagay po, Casper. 3-time champ. Ikaw na, champ sa 3 liga. Kala mo naman kung sinong malalim kong tumitik. Eh kung isampal ko sa pagmumukha mo, sobrang babaw lang ng pinagyayabang mong 3-feet. Legit. Ako na maghahatid sa ligaw na kaluluwa sa uli niyang hantungan. Ako magsisilbi mong best tour guide. Sa ipapakita akong 200, mamimili ka na lang kung left or right. Oo, yung kama ako, katulad ng stiff neck. Nagkamali ka ng paraan ng napili mong pagtulog. Sa lapag yung ngipin mo, parami kang mapupulot. Kasi kung bagang ngipin yung kasukat, ikaw pinakabulo kasi palagi kang bunot. Oo, palagi kang pinagtitripan ng kasukat. Bunot. Kaso ayaw niyang sinasapawan. Gusto rin may binabalasa. Pag napupuruan na to nila si Makoy na yung bubunutin niyang uling baraha. Oo, puro patama kay Makoy. Yun lang kasi yung kayang dinadarag nitong bobo para makabawi siya sa battle ang binabasag niya Alfonso. Payag kayo? May mga sigang lights to sa kanya, tapos ganyan yung itsura. Galawang parang may babasagin patalikod, paratong bentusa. Di lahat kaya mong daragin. Mamili ka ng tatangkain mo. Pre, kasi tipong pag ako yung sinuntok mo, ikaw pa yung magkaka-injury. Tangina kasing yan. Siga ka lang sa battle rap. Pero sa tunay na buhay, puro ka lang yuko. Ganito yung mga itsura na pag sinikmuraan mo, dinibdiban agad susuka ng dugo. Bakit hindi? Trigger ka na. Kakasaka. Ako subukan mo ngayon na pahagingan. Di lang yung nguso mo yung puputok ngayong pumasaka sa kasawian. Panalo di mababahagi kahit sumigaw mga yan ang bawi. Uuwi kang talunan ng daladala-dalamhati. Ganyan, hindi yung promise your winner. Ang dami mong piler. Durog ka sa trash talk nitong matabaya fucking ghost wrecker. Tangina, ito na yung multo ng Cavite. Kasi naman ko yung rosaryo at isasabit sa yung huwad na refleksyon. At kada pagtalsik ng laway ko sa yung kaluluwa ay katumbas ng bindisyon. Pero di na tayo bata. Alam natin gawa-gawa lang yung mga multong na ilalantad sa mga kwento. Ang tunay na multo ay yung mga nag-aambag sa iyong kwaderno. Kaya anong ang multo'y immortal? Gago, matagal ka ng patay. At nangyari sa Cavite ang krimen. Nandito ko para hukayin lahat yung mga natitirang remain. Kasi, nung pinatay ka ni Kilan, dire-diretso na yung pagpapakita. Kala mo naman kung sinong magaling. Tangina to, nung napatay ka ni Kilan, diretso na yung pagpapakita nitong multo. Tangina, sa akin kapos yan. Madalas nang magpakitang gilas yung multo simula nung issue sa third eye na buksan. Di lang kay third, meron pa siyang espero. Chito, kung may award nga sa pagiging maraming ghostwriter, ibobote ko to. At ang award sa Wakis MC goes to you. Tangina, ngayon nangalingasaw na yung baho. Nangangahulugan lang malapit na tayo sa bangkay. At sa kabilang dako, makikita niyong katawan ni Casper ay inaagnas ng kalansay. At alam niyong dahilan kung bakit siya namatay? Gusto niyo ba na madinig? Sige. Kasamahan ka ng papanimot na pinanani sa ito sa leeg. Case closed! The justice have been served! O yun na.
Sana mawala na ang iyong sukdulan mo na galit sa mundo. Dahil kagaya sa pelikula, sa pagka-recover ng bangkay ay pananahimik ng multo. Rest in peace, Casper. Tangina, nawala na yung multo sa sea. Nawala na yung multo sa scene! Na body bag yan! Sinasarado na ng may akdang si Tom Holt ang kanyang kwento dito sa Flying Dutchman! Time! Okay. Ang daming stumble ni Atoms dito. Dami niyang stumbles, ang dami niyang slip up. Sayang kasi malalakas yung naging ano niya dito, mga punches niya. Although okay naman, no? Okay naman yung mga naging hugot niya ng mga suntok. Kaso ang dami talaga eh. Para sa akin yung kahit malakas yung mga naging punches niya dito is hindi yun enough para makover yung pagkakaroon niya ng slip ups, stumbles, stutters sa buong round 3. Hindi naman siya nag-choke ng matagal kasi yung tatlong sinabi ko, yung stumble, slip outs, tsaka stutters, is malaking impact yun sa round na yun. So, yun. Kaya mag-alala, hindi ko naman ibababa ng todo to, pero for sure, ito yung worst na round ni Atoms, no? Parang mas worst pa to kumpara dun sa round 1 niya, no? So, pwede ko nang bigyan ng score to. It's a 7 for me, no? So, ang final score ni Atoms dito is 8, 10, and 7. So, isa 25 points para kay Atom. Si Casper meron ng 16, no? May 16 siya dito. So, 9 points para tumabla para kay Casper. 10 points naman para manalo siya sa round 3. So, let's go. Ang hina na ni Atoms! Round 3 na! Pag binalik na daw yung Atoms, makikita nyo tumas. Ungas. Baka yung tama mo, tumas. Adi ka ba? Ang baliktad ng Atoms is mota, di ba? Sakit sa mata. Ako na bahala magpatahimik sa bata. Yan aming narinig. Kaso sa huli nag-choke na pati doon ang imik. Kung sino pa nagsabing papatahimik daw sa bata, yung panapati ko mang bibig. Biglang nahinto. Naglag si Mangmang. Ganyan ba pag taga Bicol? Anghang? Anghang, okay, bars. Lag! Anghang, ano, loading pa rin. Ayos. Dami nag-smoke, nag-load, nag-choke, tapos nag-choke ulit. Tama na mo, tatlo na lang battle mo sa live, lahat choke pa. Halatang di pa sanay sa harapan yung damuho na yan. 3 beses ka na nag-choke, ganyan pag napapasubo ka lang. Talunan! Kung ako sa'yo, bumalik ka lang sa pag-addict mo. Kasi doon may panalong nagigat ka. Nag-smoke, nag-load, nag-choke, tanong, nag-elevate ba? Kaya laglag sa pedestal. Hanggang quarters lang yung reklamo ni Undin. Sa bagay, Atoms nga at yung maliliit na bagay di na pinapaabot pa sa Supreme. Supreme, okay. okay. Sabihin mo, laglag din ako. Grabe ang tindi. At least ako nakapag-semi. Umabot pa kay Good Kid, ikaw sa sinasabihan mong bata, hindi. Pero magpasalamat okay. Atoms. Dahil sa amin yung pagsusulat nyo di na typical. Umabot sa Good Kid. So yung unang pedestal kasi umabot si Casper sa semis against Good Kid, no? So yun. Hindi! Pero magpasalamat ka, Toms. Dahil sa amin yung pagsusulat nyo di na typical. Nagkaroon na ng standard kaya yung mga nakasali ngayon malalakas, pinag-isipang kritikal. Pero di naman titibay ang tinutungtungan nyo literal, kundi solido mga unang pundasyon ng pedestal. Nung natalo kay Kilan, marami sa akin naging kontra. Sampal nga sa inyo yun, ako lang pinaghandaan niya ng sobra. Ooh. Bakit? Graduating student ka ba, Chong? Lumaban ka ba ng 10 beses sa loob ng kalahati na taon? Sumali ka ba ng 4 na tournament sabay-sabay? Tas 3 ron nagkampiyon? Kasi yung sinasabihan mong mahina nagawa lahat ng yun. Ang ina mo, wasak. Kaya kung solid yun. Ulitin natin yun. Napaka-solid ng reference na yun, tol. Ang galing. Solid yun. Sabihin nating selfie version pero tayo na sampal yun. Unang pundasyon ng PDS, susulat nyo di na typical. Nagkaroon na ng standard kaya yung mga nakasali ngayon malalakas, pinag-isipang kritikal. Pero di naman titibay ang tinutungtungan nyo literal, kundi solido mga unang pundasyon ng pedestal. Nung natalo kay Kilan, marami sa akin naging kontra. Sampal nga sa inyo yun, ako lang pinaghandaan niya ng sobra. Bakit? Graduating student ka ba, Chong? Lumaban ka ba ng 10 beses sa loob ng kalahati na taon? Sumali ka ba ng 4 na tournament sabay-sabay? Tas 3 ron nagkampiyon? Kasi yung sinasabihan mong mahina nagawa lahat ng yun. Ang ina, solid. Kaya kung gusto mawala, di na bale.
balibalik ta rin man ang manyari, marami akong nagawa na dinagawa ng marami. No, tama na, drama. Di na akma sa paksa. Kung tingin mo dyan pagdadrama, gago nakakatawa ka. Pero sige, tama na. Napipipi kayo. Puntahan na lang natin forma na ito last event, parang magbibinatog. Imagine! Bitin yung suot niyan, litaw malaking tiyan, ba't yun pa kasi napili na ko? Nagpula pa ng damit, mukha kang Winnie the Pooh! De, pero biro, hindi pa yan sagad kung susumahin mo. Kasi kung bibigay ko ang lahat, kukulangin to. Dahil sa choke at starter, minsan ang nasawi. Pero sa handang Casper, walang makakagapi. Ate, at pakyo ka raw, pinapasabi ni Platito. Nagtulog-tulugan ka sa bus para lang makahipo. Okay. So, nag-aantay ako ng isa o dalawa pang solido na linya. So, ayun. Para sa akin, nakuha na ni Casper to. Real talk! At ngayon, tingnan natin. Ano, naiiyak ka na? Time na? Naiiyak ka na? Tingnan natin kung makauwi ka pa sa Bicol na may kahihiyang dala! Time! Galing. Solido yung linya ni Casper na lumaban ka ba ng 10 battle sa kalahati na taon. Yung sa 4 na liga, 3 doon nagkampiyon. Solid yun. Even na-predict na, sabi natin na-predict ni Atoms yun, yung about sa pagsasabi ni Casper na 3 times nga siya nag-champion sa iba't ibang liga. Sabi natin nagkaroon na ng ganon, pero yung kung paano inispit ni Casper yung linya na ganon is sobrang solid pa rin for me. Yun, sa solid na round para kay Casper sa round 3. And sabi ko nga kanina, 9 points para tumabla, 10 points para makuha niya yung round 3. So, yun. Para sa akin, 10 points yun para kay Casper. Sobrang lakas niya sa, alam mo yun, doon nagkaroon ng mga solidong linya. Doon nagkaroon ng mga solid na haymakers talaga si Casper. Para sa akin, pinagandaan niya yung round 3. Parang sinabi kasi ni Casper kanina, round 3 na, mahina ka na dito. So, feeling ko, nagkaroon siya ng prediction na dito ko bibigyan ng solid na linya si Atoms kasi nga kapag round 3 hindi na ganoon ka prepared, no. So para sa akin naging effective 'yon. So props kay Casper sa round 3. So kay Casper yung round 3 na to sa score na 10-7, no. So ayun, ulitin ko lang, round 1 tabla sa 8 points, round 2 10-8 yon para kay Atoms, tapos round 3 10-7 para kay Casper. So compare round is tabla yon, round 1 tabla, round 2 Atoms, round 3 Casper, tabla yon. Pero sa scoreboard natin, sa score sheet natin, it's 26, no, 26-25 in favor of Casper, no. Casper ako dito. League, Sukdulan 2. Ang napaka-solid na laban na naman. Siyempre maraming salamat sa mga nakasuporta sa amin live at online. Sayang, ganda sana nung linya ni Atom sa round 2 eh. Ayun, pinakamalakas niya eh, no? Yung Dino, Barney, ayos yun eh. Pero wala eh. Kung siguro kung napagpalit ni Atoms yung round 2 entry niya, tumapat sa ganitong round 3 ni Casper, possible na tabla pa yun eh. Pero yun, sayang. Mga pumunta pa ng Motus Batting, pasalamatan sa national, Nico Manning. Tangina, ang boto ng Hurado, 3-2! Tangina, 3-2? Gago, sino panalo dito, men? Kailangan natin malaman. Mag-ingay! Para kay Atom! Shoutout nga pala. Uy, gagi! Atoms! Kailangan kong nagulat din yung mga gulat din yung nanonood na, uy gago, 3-2 daw. So, hindi ko na-expect na magiging 3-2, no? So, yun. Tignan natin, himayin natin yung explanation ng mga judges. Pero, kailangan pa rin natin pakinggan yung mga judges na bumoto kay Casper. Tignan natin kung kapares natin sila. Lineroso, sa mga tropa ako, ka-workmate kong Layason, Kim Civico, Atoms, Pulangi, Albay. Yo, Casper, talo tayo guys, pero ang solid nun. Salamat kay Atoms.
Kahit, sige, chatat ko lang siya. Shoutout sa NH, kay Sir Matt, kay Sir Marco, kay Sir Leo, kay Ma'am Nicole, kay Sir Bryce, sa lahat ng mga kaan namin. Tapos kay Lester, Tacoma, Gemini, kay Daryl, mula Bulacan, bawi tayo guys! Yan Pilos, binoto ko, ako yung isang bumoto kay Casper. Round 1, binigay ko kay Casper. Malakas yung round 1 ni Atoms, kaso medyo humaba. Natapatan naman ng round 1 ni Casper na malakas na sumakto siya sa oras. Round 2, para sa akin pinakamalakas na round ni Atoms, kaya kay Atoms ko binigay yun. Tapos sa round 3, nagkatalo kasi parang yung pinakamalakas na round ni Casper na round 3, yun pa yung pinakamahinang round na spit ni Atoms. Ewan ko, para sa akin yan, kaya binoto ko si Casper, pero congrats kay Atoms. Good kid. Isa rin ako sa mga bumoto kay Casper. Round 1, binigay ko siya kay Casper. Okay. Pero kung tutusin, mas maraming tumatamang punchline si Atoms. Pero, alam mo yung si Casper yung nakakreate ng momentum sa round 1 kahit na parang lamang si Atoms doon. Kaya parang in-edge ko siya kay Casper kasi kahit mas madaming para sa akin malakas na punchline si Atoms doon, si Casper yung mas maraming tumatama. Tapos sa round 2, nakita natin doon yung lamang ni Atoms ang laki. Dahil nga mahaba rin yung oras niya. Mahaba rin yung leg ni Casper dito lang. Hindi, ayun, nakita natin na malaki yung lamang doon ni Atoms sa round 2 dahil ang ganda yung mga pasok ng jokes doon sa kayong mga laro sa leg. Tapos sa round 3, doon na pumasok yung malakas na punchline ni Atoms. Nakala ko sa kanya na nga yun eh. Kaso nagpa-drag doon dahil parang may mga part na iniisip niya o nire-recover niya yung written niya. Yes. Alam mo yun, nasisira yung momentum para sa akin pag ganun eh. Kahit na malakas yung punchline mo, nagiging drag siya pakinggan kasi nga hindi mo siya na-elevate yung energy kasi nga napuputol. Yes, totoo. So binigay ko siya kay Casper dahil recency bias na rin kasi si Casper yung huling baba ng bawi si Atoms. Tapos doon pa yung malalakas na mga punchline ni Casper para sa akin. Totoo yun. Pero kung si Atoms naman nauna doon, pwedeng para sa akin kay Atoms yung panalo. Pero ingat, Casper. Yo, dead on the spot tayo. Isa ako sa bumoto kay Atoms, no? Round 1 sa punchline count kay Atoms yun. Kumbaga para sa akin kasi naset niya kagad yung momentum. Okay. Pagka 4 bars may punch agad. Then kay Casper medyo naglaro pa siya, medyo nag-rely pa siya sa jokes niya or medyo inside jokes. And then yun, yung round 1 para sa akin kay Atoms yun. Yung round 2, tinabla ko yung round 2. Although pareho, maganda pasok nila pareho nung round 2 eh. Maganda pasok. Yun, tinabla ko yun. And then nung round 3, binoto ko naman doon si Casper. Kasi delivery wise, although dragging na yung medyo marami pa rin punchline na pumapasok kay Atoms, mga laro sa salita. Pero medyo dragging na kasi nung latter part medyo dragging na. Pero kay Casper, ang ganda nung kumbaga from opening to ending, ang ganda nung delivery and then paano niya tapusin yung lines. So yun, so tabla yung 1 kay Atoms, tabla yung 2, yung 3 kay Casper. So yun, so kailangan ko mag-decide kung sino dun sa round 2. So mas pinili ko si Atoms kasi sa yun nga, punchline counts at the same time yun. Kumbaga doon na lang ako nag-decide and then pareho nang malinis yung performance ng round 2 eh. So para sa kanya yung pinaka-deciding na yung round 2. So pinili ko si Atoms kasi yun, mas marami pumasok na suntok. Although kahit may mahaba yung round, may pumapasok pa rin. Kahit putulin natin yung exact 2 minutes. Yan, Atoms ako. Yun, Reginaro, bumoto kay Atoms sa round 1. Binigay ko yun kay Atoms. Tapos sa round 2, ganun din yung ginawa ko kasi medyo parang na-choke dun si Casper na hindi ko malaman kung na-choke ba talaga. Pero round 3 kay Casper yun, malinaw naman. At saka yung round 1 dapat pwedeng kay Casper yun. So binilang ko na lang din yung mga tumatak sa akin talaga. At yun, walang bahasa. Yo Nathan, binoto ko si Atoms. Bale, round 1. Kala ko nga si Atoms na makakuha ng round 1 eh. Yung pagpasok ni Casper yun. Sobrang lakas ng pagpasok ni Casper. Kaso, parang nagkatalo lang kung sino na mauuna. Siguro kung nauna si Casper noon mapupunta yung kay Atoms. Ang ginawa ko, pinatas ko yung round 1. Okay. Yung round 2, Parehas kami. Round 1, tabla. although mahaba yung round ni Atoms doon, lamang na lamang talaga siya doon kasi hindi naman tournament eh. Parang hindi naman stricto sa sa time limit. Yung round 3,
lumamang si Casper doon, kita-kita naman. Bali, So parehas kami ni Nathan ng vote no. Round 1 tabla, 2 Atoms, 3 Casper. So si Nathan lang yung naging kaisa-isang sa ngayon na naging kaparehasan ng boto. Sa round 3 ko si Casper nagkatalo siya sa lamangan ng round 2 tsaka round 3. Bali mas malaki yung lamang ni Atom sa round 2. Tapos sa lamang ni Casper ng round 3. Okay. Kaya Atoms. Okay. So gets naman. So para sa naging basehan naman ni Nathan doon yung 2 and 3. Yung para sa akin naman mas malaki naman yung lamang ni Casper doon sa round 3. So yun lang naman. So yun. Congrats kay Atoms. Isa to sa mga request ni Atoms, no. So Tom Galvez, shoutout sa'yo. So yun. Alam ko makapanood mo to. Pero yun. Props and congrats sa'yo, Atoms, no. So yun. Shoutout Tom Galvez. Salamat. So yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.